Si Secretary Giovanni Baloy Lopez. Sec, magandang umaga po, Christian at Robert sa Hi, Gising Sec. Pilipinas. Good morning, Sec. Hi, good morning po Sir Christian and Sir Robert at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa. Opo, siguro simulang natin saglit dun sa continuation sa DSWD kanina. Aha. Dahil tuloy-tuloy po, no, Sec, yung pamamahagi ng cash relief assistance. Sa part po ng DOTR, di pa nagbibigay din po tayo ng fuel subsidy. May mga na-encounter din po ba tayo na mga wala po sa listahan, hindi po muna nakatanggap ng fuel subsidy? Opo, nagsimula na po tayo last Tuesday nga po, no. Ito po ay pinangunahan pa nga po ng ating mahal na Pangulo at inuna natin yung mga operators natin. Ngayon po, ang ginagawa kasi namin po, no, para mas mabilis ang ating pagbibigay ng subsidiya at upang sa ganun, di na rin kami makantala sa mga drivers, ginagawa po namin, sinasabi natin na through bank or through their ATM, yung fuel subsidy card, or yung through e-wallets po, no. Pero nagtabi rin po kami ng cash payout para Apo. sa mga hindi nasama dito sa mga sinasabi nating digital payments. Apo. Kasi alam namin, yung, for example, itong mga drivers po natin, no? Itong drivers po kasi natin, yung mga previous na fuel subsidy program natin, hindi po nasama ang mga drivers. Ang nakalagay Ayan. lang sa batas, operators ang bibigyan natin. Mm-mm. So ngayon, ito po yung unang pagkakataon na isasama natin ang mga super kasi nga sabi ng Pangulo, walang maiiwan. Kaya Apo. nga po sabi namin, kung ibigay na nila yung kanilang mga GCash or yung mga Paymaya or kung anumang e-wallet nila, pero may mga ibang super po talaga na walang ganun, so naiintindihan namin. So yun yung mga malamang hindi pa mabibigyan, kaya nagtatabi kami ng isang araw para sa special payout. Mamaya Opo. po merong event sa LTO at saka LTFRB para dun sa mga drivers po natin, no? I think, para mabigyan din natin sila ng cash payout. So Opo. meron talaga po na hindi nasasama sa listahan, pero po ang sinasabi nga po namin ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, huwag po sila mangamba. Kasi Opo. po magkakaroon ng special payout yung isang araw kung saan yung mga hindi nasama basta qualified po sila na super, no, they were identified by the operators. Pagdating sa fuel subsidy po ng DOTR, mabibigyan po natin sila ng subsidiya. Apo, at muli linawin natin, Sec, iba yung cash relief assistance na binigay ng DSWD, yung Correct. 5,000 pesos. Iba rin yung fuel subsidy ng DOTR. At sino-sino po nga ulit ang mabibigyan from the DOTR subsidy po? Tama po, magkaiba po yun. No? Sa DOTR po, ang mabibigyan po, ang rule of thumb namin, yung mga transportation modalities that are being regulated by LTFRB. Mm-mm. No, yan yung mga usual na bus, yung mga kasama din yung P2P and everything, no. Ang hindi lang mga transport modalities na hindi regulated, bagamat hindi sila regulated, mabibigyan pa rin ng LTFRB. Ito yung mga MC taxi. Okay. MC taxi, tulad ng mga delivery services which is under DILG, mga trike drivers. So as a rule po, lahat po yan, as long as regulated po kayo ng LTFRB, mabibigyan po kayo. Parang yung mga transport service, school service, kasama din po dyan. Regular taxis, kasama po sa atin. Yung regular taxis po, hindi na isama sa cash relief assistance po ng DSWD. Ayun. Mas So yung malawak. mga hindi na isasama po, we make sure naman po na masasama sa LTFRB at DOTR na fuel subsidy at kung magkano po inatanggap ng mga ibang super pagdating sa atin sa cash relief assistance, yun din po yung amount na ibibigay namin pagdating sa fuel subsidy. Okay. Opo. Sec, pero yung mga halimbawa po, may mga nakakuha from DSWD, qualified pa rin sila na makakuha Oo from nga. DOTR naman. Pwede pa rin ba yun? Meron po, tulad po ng ating Ayan. mga jeepney drivers po, no? Ayan po Opo, yung opo. makakakuha sa ating cash relief assistance. Ayan din po yung nagtabi tayo ng pera din para sa kanila. Pero po hindi na po Ayun. kasing laki ng ating cash relief assistance. Alalahanin po natin yung pera po na naibigay na nakalaan sa DOTR is just 2.5 billion pesos. At yung perang yon, kailangan namin pagkasyanin lahat ng transport modalities na saklaw ng LTFRB. At Ayan. meron po yung mga iba na hindi nakatanggap sa cash relief assistance tulad po ng mga operators. Opo, Hindi po opo. yan nasama sa AIX. So yan naman po ibibigyan namin ng prioridad at importansya pagdating naman sa ating subsidiya. For example, ma'am, sir, itutuloy ko lang, no? Opo, opo. Yung mga bus operators natin, ang kadahilanan kung bakit nagbibigay tayo ng 10,000 sa mga bus operators natin, kasi nga po hindi to tulad ng ibang mga transport modes na merong boundary. Ito po sila mismo ang gumagastos ng gasolina, ng krudo,
ng maintenance. At yung mga driver naman po, they are considered salaried employees. So we're balancing it po, nag-adjust po kami. Opo. Sek, tatanong lang po kami ng konti dito naman regarding sa inaasahan po Yes. natin syempre na Exodus. biyahe, Exodus, ngayon pong Holy Week. Unahin po natin yung usapin ng pasahe. Ang Pangulo po, sinabi niya na walang taas-sigil, yung ferry, yung bus, at sa iba pa po na mode of transport. Inaasahan po ba natin na maipatutupad ito? Considering may iba na nag-anunsyo, parang yung P2P po ba, tama, may taas presyo na din? Pagdating po sa ating land transport po, ito yung mga buses po. Tama po, pinagpaliban po ng ating Pangulo yung pagtataas ng pamasahe. So, kami po talagang nakikiusap sa ating mga bus operators. So, wag sila magtaas ng pamasahe. Kaya nga po, inuna natin yung kanilang subsidiya upang sa ganun makatulong naman tayo sa hindi pagpataas ng pamasahe. At alam ko naman po talaga itong mga bus operators, based on our reports sa check-in, wala pa naman po nagtaas, no? May mga ilan, sasabihan namin yung mga ilan, issuean namin kayo ng show cause order kasi that is overcharging po. Pagdating naman po yung mga ferry po, yung sasakyan pandagat, magkaiba po tayo doon kasi deregulated ang pagdating ng mga pamasahe pagdating sa maritime po natin. Yan po pwede sila magtaas. Ganun pa man, nag-set na po ang marina ng 20% lang na ceiling na pagtataas ng kanilang pamasahe. Kung kailangan itaas pa yan, inaaral na ngayon ng marina. I'm giving marina just 10 days. Kasi patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng langis. So kahapon naman po, tayo ay nag-inspect sa ating mga paliparan. Ayan. At chinek naman natin, nakausap natin yung mga ating mga kababayan na traveling for this Holy Week. Ang kagandahan po kasi dito sa paliparan naman natin, usually po nakapag-reserva sila ng mas maaga. No? So when I asked the commuters, mga kababayan natin, kung kumusta yung pamasahe nila, sabi nila ganun pa rin kasi nakabili na sila dati pa. So yun po yung mga usually na nangyayari ngayon. Semana Santa. Opo. Yung po mga pantalan natin, Secretary, so far, kumusta? Usually, ito po yung nagkakaroon ng mahabang pila talaga eh. Yes. Ang PPA po, nakahanda po ang Philippine Ports Authority natin, at least for the facility. No? Sabi nga po na ni JMJ, meron na po tayong mga, kumbaga naglagay tayo ng madaming upuan, naglagay tayo ng madaming tolda para sa mga kababayan natin na pupunta sa ating mga pantalan. Ang ginawa naman po natin ngayon, kasi alam natin na merong kakulangan ng ating mga barko sa ating mga pantalan, nakiusap tayo sa Coast Guard to strategically place our ships sa alam namin mga pantalan na talagang madaming mga commuters, for example, Batangas, Calapan, Marinduque, upang sa ganun, kung talagang kailangan na we have to ferry the commuters using government assets, gagawin po namin yon. Pero ganun pa rin, continuous ang ating pag-coordinate sa ating mga ship owners na kailangan merong pa rin sila masakyan. Ang marina po, nagbigay sila ng mga iba't ibang kumbaga relaxation order, parang ganun, para makabiyahe sila. At ang PPA naman po, meron tayong nag-pilot testing tayo na sinasabing oras, yung online reservation assistance system, para sa ating mga pasahero po yun, individual passengers, para alam nila na kung kailangan ba nila pumunta sa pantalan at kung meron ba sila masasakyan. Yun po yung application na yun, no? To ensure na may masasakyan ang ating mga kababayan, and that's for free. That's just an application po, QR code. Or kung wala na talagang mga masakyan, parang hindi na rin sila pumunta sa pantalan. So ito yung sinasabi natin pagdating sa ating maritime, sa ating mga pasahero, planuhin nila mabuti ang kanilang pagbabiyahe at wag lang silang dumaragsa sa ating mga pantalan, baka wala po silang masakyan. Magiging mahigpit na requirement na ba yung oras pass na yan, Secretary, sa pagpupunta po doon sa mga pantalan, o pwede pa rin naman pong mag-walk-in yung mga kababayan natin? Ito po pilot testing lang pa lang po, no? Itong Batangas at saka Calapan, itong pantalan, itong oras natin. At magiging requirement yan eventually kapag yan ay talagang maganda ang ating resulta ng pilot testing natin. Ngayon, may mga kababayan pa rin tayo na pupunta na mag-walk-in, yung mga trans passenger. Yun po yung iniiwasan natin, no? At para kasi usually right now po na mas lalo na dati, yung mga iba kasi hindi na paplano ang kanilang pagbiyahe, pupunta sila doon at buong araw sila mag-aantay. So we encourage them na una, subukan nyo, tingnan nyo na kung anong oras ang inyong pagbabiyahe.
shipping lines na gusto nyo. Or i-check nyo yung PPA social media, andun po yung oras, at para masubukan nyo kung meron pa ba kayong slot pagdating sa mga oras na gusto nyo at saka sa araw na gusto nyo bumiyahe. So we encourage them na you don't have to go there. Baka mas sayang ang inyong oras. Secretary, dahil napag-usapan po natin yung pasahe, marami pong nagbigay ng feedback agad ngayon, lalo na po doon sa YouTube natin sa live. Ang dami po nagsasabi, baka pwede natin mapacheck po, sabi dito, nagtaas ng pasahe, biyaheng Batangas kahapon. Tapos ang sabi pa dito, nagtaas na po yung pamasahe, Tunasog po Batangas, Tanawan Tulipa, tumaas ang pasahe, P2P buses nagtaas na. At ito pa, may mga bus company rin sila na binabanggit na nagtaas daw po, Secretary. Masisilip kaya natin yun, Sec? If they can inform us po, no, through the OTR o kahit na lang po sa page din po ng ABS-CBN, at makakaasa naman po kayo at ipapa-showcase po natin yan sa LTFRB. Again, nakikiusap tayo sa mga bus operators natin. Naintindihan din po namin ang sitwasyon nyo, pero ang regulated kasi ang pamasahe nyo, as of now po, pinagpaliban natin ang pagtataas ng presyo ng mga pasahe. So, any excess po, no, from the allowed fare, ayan po ay nako-consider na overcharging po. At isa po yan na paglabag sa inyong prangkisa. Ayan, Sec. Maraming salamat po. Kapag may mga specific details pa po sila, ipadala po namin sa inyo para mapa-double check natin yung mga sinasabi po nila na ito. For the meantime, Sec, alam namin busy ka at syempre kami po patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo para sa mga anunsyo, lalo't magbabiyahe yung napakarami natin mga kababayan. Secretary, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat, Sec. Ay, salamat po Sir Robert, Sir Christian. Mabuhay po kayo. Thank you. Maraming salamat po si Secretary Giovanni Banoy Lopez, ang acting secretary po ng DOTR.